15,000 pesos naman ang nagastos natin sa isang araw para sa materyales ng CR project. 14K, ito na lang natira. Grabe, ang laki ng itinaas ng presyo ng materyales buhat nung sinimulan natin itong project na ito. Wala pa sa total ng 13 yan? Opo. Aray ko! Nakakalula na ang mga presyo. Pero tuloy lang, ganun talaga eh. Progress ulit sa pagtatama ng bakod ang target natin ngayong araw. Okay, yung satisfying part ulit. Maghihila tayo ng bakod. Basta, kada punta natin dito, progress ang target natin. Okay na! Tapos na ang side na to. Side na yon. Dumaan ako sa hardware para bayaran ang order ko ng materyales. Babayaran ko na po yung sa ano ko, yung for delivery bukas. Nacha-chat ko kasi dito para sa order ko, then babayaran ko na lang. Noon minsan nga, dineliver na nila nang hindi pa bayad eh. Kilala na rin kasi nila ako kaya nagkakaigi yun. Para sa delivery bukas, 13,440 pesos ang bill. Aray ko, ang natira sa 14,000 pesos, ito lang oh. Thank you po. Thank you din po. Pumunta naman kami sa pangalawang hardware. Dito kasi mura ang fittings. Bumili ako ng mga PVC at iba't ibang fittings para sa linya natin sa ating project. Dito, 1,864 pesos ang pinamili natin, di ba? Mahigit 15,000 na kagad ang nagastos ngayong araw. Ito rin yung sinasabi ko na abala kapag ikaw nagpapagawa ng maliit na construction. Ikaw lahat. Sabi ko nga, pag magpapagawa na kami ng bahay talaga, mag-contractor na talaga kami. Anyway, pagdating ko sa farm, dire-diretso ang project. Progress pa rin sa bakod ang target natin. H-braces muna ang unahin natin. Kompletuhin na natin. Actually, ang dami nating set ng H-brace. Kung 4 corners lang sana ang property, dapat ay meron lang tayong 8, then pang 10 ang gate. Pero dahil merong 8 corners ang property at 2 gate na ginawa, kaya meron tayong 18 H-braces. Ang dami, di ba? Ewan ko rin kung bakit ang daming muhon nito. Pero anyway, it is what it is. Itong H-brace na side na ito, medyo maiksi. Ito kasi yung hukay na sakop ng property. Okay lang yan sa ngayon. Pero soon, unti-unti natin na i-reclaim ang part na ito. Kumain muna kami. Bumili rin lang muna ulit kami ng pagkain. At talaga namang busy na naman si Call of Duty. Pero okay lang yan. For sure naman, in the future, this will pay off. Okay, yung satisfying part ulit. Maghihila tayo ng bakod. May mga nag-comment. Ang sabi, yan na naman ang pagbabakod. Ilang episodes na naman yan. Yun ang ginagawa namin dito sa farm eh. Sabi ko nga, documentation ito ng journey namin. Ito ang journey namin eh. Andito kami ngayon, mabagal. Kasi weekend lang naman ako nandito. Pero sure ako, 100% matatapos namin ito. Kahit 5% lang kada punta namin dito matapos, ibig sabihin 20 na punta namin dito, tapos yan. May extra din ako na repair. Itong aking poso ay pagkakababa, kaya nilagyan ko ng nipple para tumaas ng konti. Tapos pati T. Abang ito para pag naglagay tayo ng motor ng tubig. Tumaas-taas man, kailangan lang buhusan niya ng semento hanggang sa maibaba ng T para sure na hindi na magwiggle. Okay. Tapos yan, bubuhusan na lang yan ni Core hanggang dito para hindi siya magwiggle-wiggle. Para tapusin ang araw, humabol lang kami ng isa pang side na hihilahin. Para makaisod pa tayo sa ating checklist, ang ayusin ang bakod sa farm. Maiksi lang naman ang side na ito, kaya mabilis lang ito. Actually, ang matagal naman sa kada side ay ang pag-prepare ng panghila eh. Mabilis lang ang maghila at maglagay ng U-nails. Kaso yung mag-setup at magkalas ang napakatagal. Ang dami kasing bolt na need i-prepare. Pero tingin ko, mas mabilis pa rin siya kaysa yung style namin dati. So okay na. Tapos na ang side na to. Side na yon. Yung kabilang side na lang. Malapit nang mataas ang usapin doon. At matatapos na yung bakod. At mga ka, pag-check na tayo at last ng isang item natin doon sa checklist natin na 5. Wala pa tayo na-accomplish pero tuloy-tuloy lang. Tama ba yun? Wow! Yan, tuloy-tuloy lang. So, sunod ulit. Yan lang. Peace.